mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, bawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, bawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang pagsasakasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal, upang kami pagindapating magkamit ng ibinugan nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso. Sa anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may, itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat ng mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapaya at malupig.
Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pababayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang. Mag-ingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Paghapon kong iahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpo sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Cristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Cristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin, Jesu Cristo. Masunurin kang kordero sa katuusan ng tao. Hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Cristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ng sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang ipinabibili ni Jesus ang mga kakailanganin nila sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas at sinabi ni Jesus, "Ngayon mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos.
sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon, ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin. Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makiatlom mo akong itatatwa. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Martes Santo po ngayon. At sa ebanghelyo po natin sa araw na ito, nagbabadya si Jesus tungkol sa mga mangyayari sa Kanya. Ang pagsapit ng gabi, na nangangahulugan din ng pagkakanulot, pagtatatwa ng malalapit sa Kanya. Hudyat ng simula ng Kaniyang pagpapakasakit. Pero hudyat din ng nalalapit na paghahayag ng karangalan ng Diyos. Nabagabag ang mga alagad dahil tiwala ang nag-uugnay sa kanila. Tiwala po ang sinisira ng pagkakanulo at pagtatatwa. Kaya ugnayan din ang sa kanila'y nakaambang masira. At some point, masasabi nating lahat naman tayo ay nagkakanulo at nagtatatwa sa Kanya dahil lahat tayo ay nagkasala. Ang pagiging tao po natin mismo ang paliwanag kung bakit nagagawa natin ito, sinasadya man natin o hindi. Gaya ni Pedro, kalimitan, hindi po tayo ganun kalakas para hindi siya itatwa. Gaya ni Judas kung minsan, ganun din tayo katigas para ipagkanulo siya ng sadya. Ang kaibahan po nilang dalawa, may sinseridad si Pedro. Samantalang si Judas ay wala. Pera-pera lang kay Judas. Ang lahat sa kanya ay may katapat na presyo. 30 pirasong pilak para ipamigay ang kanilang kaibigan sa kanilang mga kaaway. Sasadyain niya yan. Gugustuhin niya yan. Si Pedro, hindi niya gusto. Mahina lang talaga siya, pero sincero. Sabi nga niya, buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Hindi nga lang sumapat ang sinseridad niya para hindi siya magkasala. Bago pa niya ma-realize, maitatanggi na pala niya si Jesus, hindi lamang isang beses, kundi 3. Gaya po ng nabanggit na, hindi po lahat ng kasalanan ay dala ng katigasan ng ating kalooban at pagiging ipokrito gaya ni Judas. Nagkakasala din po tayo dahil nga sa ating kahinaan, gaya ni Pedro. Pero ang pagkakanulo po ay pagkakanulo. Ang pagtatatwa po ay pagtatatwa. Ang kasalanan po ay kasalanan. Nananatiling totoo
ang kapahamakang kabuntot ng kasalanan, dalaman ito ng katigasan o kahinaan. Samantalang hindi po tayo isasalba ng sinseridad sa pagkakasala, at least, maririnig po nating tumitilaok ang tandang na manok. Mareremind tayo. Makakapag-isip-isip tayo. Kung mananatili po tayong sinsero, maaamin din natin ang ating kasalanan at mamamalaya nating sa kabila pala nito, tinitingnan pa rin tayo ng Panginoon nang walang pagkondena at paninisi, gaya ng ginagawa natin sa iba pag nagkakasala sila sa atin. Sa gilid ng matanggihin nating mga mata, masisilip nating sumusulyap siya ng may habag, pag-ibig at paglingap. Kung may katuruan pong iniiwan sa atin ang mga pagbasa natin ngayon, minamahal kong mga kapatid, maaari pong ito, na tayo po ay mga loved sinners. Makasalanan tayo, pero mahal tayo ng Diyos. Tayo po ang mahal niya, hindi ang ating kasalanan. Ang sinseridad natin at kabutihang loob ay hindi garantiyang hindi na tayo magkakasala. Magkumpisal ka man ngayon, hindi po okay, mapapatawad lahat ng ating kasalanan na pinagsisisihan. Pero hindi tayo binibigyang garantiya na maya-maya, paglabas natin ng simbahan, ay hindi na tayo magkakasala. Magkakasala pa rin po tayo. Magkakanulo pa rin po tayo at magtatatwa sa bawat paggawa natin ng kasalanan. Lalo na kung sasadyain natin. Kung ibebenta natin ang Nazareno sa halagang 30 pirasong pilak sa bawat gustuhin nating kasalanan. Tatanggi pa din tayo. Tatanggi pa rin tayo pag nasusukol tayo. Babaliin ang ating mga salita. Gaano man kagiting nating sinabi ito. Pero sa kanyang kabutihan at kagandahang loob, uunawain pa rin po niya tayo. Dahil alam po niya na mahina tayo. Alam din niya na matigas tayo kung minsan. Patuloy pa rin po niya tayong yayakapin at mamahalin. Isa-isip po natin na sa bandang huli, magsisisi rin si Judas. Ibabato niya yung 30 pirasong pilak na tinanggap niya. Isasauli niya yan. Pero maaaring huli na ang lahat sa kanya. Sa kabila ng lahat, mga kapatid, patuloy pa rin niya tayong yayakapin at mamahalin bilang mga beloved disciples na kinakatawan ni Juan, bilang mga itinuring niyang ina na kinakatawan ng mahal na Birheng Maria. At dahil patuloy niya pa rin tayong yayakapin at mamahalin sa kabila ng ating pagkamakasalanan, lalo po itong dahilan para sa atin na magsisi at magtika kaysa sa takot na matingnan ng may pagkundina
at paninisi. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong kababaang loob pong idulog natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon habang laging inaalala ang paghihirap na Kanyang tiniis para sa ating kaligtasan. Sa bawat pagdulog ang atin pong dalangin, Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, dinggin mo kami. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, dinggin mo kami. Ang mga ipinagkanulo ng kanilang mga kaibigan, naway hindi magkimkim ng hinanakit. Manalangin tayo. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, dinggin mo kami. Ang mga makasalanan, naway hindi panghinaan ng loob, bagkus maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal. Manalangin tayo. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay. Manalangin tayo. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway ugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob. Manalangin tayo. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway pagkalooban ng lugar sa kaharian sa langit. Manalangin tayo. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, dinggin mo kami. Sa kaunting katahimikan ng ating puso, kaunting sandali, buong kabukasan po nating ihandog sa Nazareno lahat ng mga kasalanang hindi natin ma-recognize sa ating sarili. Lalo na po yung mga hindi natin alam at hindi natin sinasadya. Lalo't higit yung mga inakala nating may magagawa tayong tama sa pamamagitan ng paggawa ng masama. Manalangin tayo. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, dinggin mo kami. Para sa mga hindi pa nababanggit at naisusulat na mga intensyon, yung mga nasa ating puso, yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay, na hindi makaparito sa Quiapo, manalangin tayo. Jesus, sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit para sa aming kagalingan, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, sa iyong karunungan at kagandahang loob, hinayaan mong magdusa ang iyong anak para sa amin. Sa pamamagitan ng Espiritu, higit mo kaming ilapit sa iyo upang maipahayag namin ang taimtim naming pagtanaw ng utang na loob at pasasalamat. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapatingyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po aming
buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib, at kukupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikhag, tunghayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mong ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan, magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa
at ni Jose naming arsobispot ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pag-asabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Ako'y hindi naman sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik
balik loob sa mapagpapamat na Diyos. Tuton tayo manikluhod na may abot sa kong suot. Ako'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-iyakan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong banal. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmula sa Panginoon. Ang aming pong kasamaan ay ipawiin mong tutunan. Panginoon, aming mahal, patawad ang kahilingan ng iyong bayang hinirang. Tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmula sa Panginoon. Kami magbabagong buhay upang aming paghandaan ang oras ng kamatayan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmula sa Panginoon. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo,
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap na pagbigyan sa kahilingan naming ang piging mong bigay ay maging pagsasalunawa namin sa iyong walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho namin ang mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,